muna sandali. Okay mga kaibigan, may bababa muna sandali. May mga naghihintay ng pasahero. Yan, andito po Yan si Kuya Marlon Osasha, ang OG Alcacid ng Jackliner. Mga kaibigan, sobrang saya ko alam na. Okay mga kaibigan, 8916 Jackliner. Okay, sa mga kaibigan natin sa isang buwan Mauban. Sa isang buwan naman sila mga kaibigan, by June. Promise sa mga taga Mauban, promise. Okay mga kaibigan. Okay, may mga nag-aabang na pasero doon po sa Santo Tomas. BA6 yata yun. Siyempre, sobrang saya ko talaga. Alam naman natin yan, sobrang saya. Ayan nakakaisang minuto po muna tayo mga kaibigan. Dito sa puso ko, Yaya and Angelina, favorite movies yan. Okay, punuan yan, FA Pinagong, thank you. Alam natin yan, thank you. Ayan tayo po ay alam na this bigyan tayo ng instant pagkakataon yan para masulyapan ninyo ang Jackliner. At syempre tayo ay meron po tayong perspective. At syempre naman, katulad po natin ng Adventist perspective, syempre alam naman natin yan Adventist perspective ng bawat isa sa atin. Yan po yung mga isa din sa ating mga natutunan mula po sa Elders and Laymen's Convention. Kanina po naganap sa SCLC. Ngayon naman nandito po tayo sa Santo Tomas para magbigay po tayo ng tips. Thank you. Jump back na yung mga pasahero dito, Jackliner Terminal sa Buendia. Nakikita po natin 8916 po mga kaibigan. Conductor Talabog sa kasi Kuya Marinol Osasha, ang OG Alcacid ng Jackliner mga kaibigan. 8916. Hello and welcome to #Alagang Jack All Access. Tampok po natin ang Jackliner bus body number 8916 Mauban LRT Buendia with driver Marinol Osasha and conductor Jomar Talabong. Here we go with the mission spotlight, Adventist mission for youth and adults. Uzbekistan, isang napatid na kwerdas. Arthur. Si Arthur ay nabautismohan sa Uzbekistan nung siya ay 5 years old lang. Ngunit wala siyang alam kahit ano tungkol sa Diyos. Wala kahit isa ang nagsabi sa kanya ng tungkol sa Diyos o nagsama sa kanya papuntang bahay-sambahan matapos siyang mabautismohan. Kahit hindi niya naisip ang tungkol sa Diyos, siya ay nagsimulang magsuot ng hikaw na hugis krus nang siya ay nasa 14 years old. Umabot ito sa teenager. Sa pinalagay ay magandang tignan. Si Arthur ay nagsabi sa kanyang ina na gusto niya mag-aral ng pagtugtog ng gitara. Si ina ay dinala niya sa isang music store. Ang buhay ni Arthur ay walang patutunguhan. At naisip ni ina ang aaral ng gitara ay magbigay sa kanya ng adikhain sa buhay. Dinampot ni Arthur ang isang brown na electric guitar. Sa bahay nila, siya ay nakakakita sa YouTube ng mga leksyon sa gitara at nagsimulang subukan ang pagtugtog. Ngunit ito ay hindi madali. Ang pagdiin sa mga bagting o mga strings, ito ay masakit sa kanyang mga daliri. Ngunit makaraan ng ilang araw, ang sakit ay nawala na. Ang kanyang musika, nagkakaganon man,
ay hindi kasing tunog ng kasing tulad sa kanyang teacher sa YouTube. 2 linggo ang makaraan ang pagbili ng gitara. Isang bagting o string nito ay napatid. Hindi alam to ni Arthur kung paano palitan ng bagting or guitar string. Kaya naghanap siya ng tulong sa YouTube. Siya ay nakakita ng numero ng telepono ng isang nagngangalang Artyom na nagbigay ng mga leksyon sa gitara. Siya ay tumawag. Kailangan ng tulong na mapalitan isang kwerdas ng aking gitara. Ibinigay ni Artyom kay Arthur ang kanyang address ng bahay. Ang tunog ng address ay pamilyar kay Arthur at siya ay nahihiwagaan kung saan niya naririnig yun. At pagkatapos ay naalala niya ang kanyang ina na dating nagtatrabaho na kasama ang isang lalaking nagngangalang Pasha sa address na iyon. Ang dalawa ay magkasama'y nagtayo ng tindahan ng mga kagamitan tulad ng mga silya, sofa at marami pa. Si Pasha ay patay na. Ikaw ba sa anumang pagkakataon ay anak ni Pasha? Tanong ni Arthur. Oo, ako nga. Sagot ni Artyom. Nang sumunod na araw ay napapalitan ni Artyom ang bagting ng gitara. Pagkatapos tinanong si Arthur kung marunong siyang tumugtog ng gitara. Ipinakita ni Arthur kung ano yung kanyang natutunan sa YouTube. Ngunit pinatigil siya ni Artyom. Biglang naunawaan ni Arthur kung bakit ang kanyang musika ay hindi kasing tunog ng tulad ng kanyang mga teacher sa YouTube. Hindi siya tumutugtog ng tama. Inaanyayahan ni Artyom si Arthur sa pag-aaral ng pagtugtog ng gitara. Sa unang leksyon, si Artyom ang nagkomento ay tungkol sa hugis krus na hikaw na suot ni Arthur. Sa pangalawang leksyon, si Artyom ay nagsuggest ng susunod na meeting sa isang kwarto sa lokal na Seventh-day Adventist Church. Ang church ay malapit sa bahay ni Arthur at siya ay pumayag. Habang si Arthur ay natututong tumugtog ng gitara, siya ay nagsimulang gumamit ng oras kasama si Artyom kahit hindi oras ng pag-aaral. Kanyang napag-alaman na si Artyom na isa palang global mission pioneer, isang misyonero na ibinabahagi ang ebanghelyo sa mga tao sakop ng kanyang kultura. Siya ay tumanggap ng mga paanyaya na sumama sa hiking kasama ni Artyom at iba pang mga Adventist sa mga kabundukan ng mga hikers na nagsiupo upang mamahinga. Si Arthur ay nag-enjoy sa pakikinig sa kanilang mga awitan. Si Artyom ay sumaliw sa kanilang awitan sa kanyang gitara. Noong tag-araw, si Arthur ay pumunta sa isang Adventist youth retreat sa ibang syudad. Hindi niya inaasahan ang speaker ay hiniling ay nasa retreat na maghihiwalay ng dadalawa lang manalangin. Sinabi ni rin ni Arthur sa susunod na taong lumapit sa kanya ay hindi siya naniniwala sa Diyos at isa pa ay hindi siya iniwan ng lalaki na sabi na kanyang tinuruan si Arthur na manalangin. Nang gabing yon, si Arthur ay nag-isip ng mahabang oras kung ano ba talaga ang nangyari. Nung Sabado, siya ay nanggigilas na makakita ng isang kabataang lalaki na bautismohan sa retreat. Kanyang napag-alaman ng mga Adventist ay naunawaan ang Biblia upang ituro ang mga tao ay dapat may edad na upang maunawaan ang Biblia at ang pagtatalaga nila sa Diyos bago mabautismuhan. Nang sumunod na Sabado, si Arthur ay nagpunta sa Adventist Church malapit sa kanyang bahay upang sumamba sa unang pagkakataon. Nung hapon ay sumama sa mga kaanib upang mamigay ng mga gamit sa paaralan sa mga batang nangangailangan. Siya ay nakaramdam sa panibagong kagalakan sa kanyang puso at kanyang naisip, anong kwenta ang mabubuhay kung ako ang hindi tutulong sa iba?
Iyon ang pagbabagong ikot ng kanyang buhay. Ayaw na niya ng buhay na walang patutunguhan. Siya ay nagpasyang na tumulong sa iba at makilala ang Diyos. 8 buwan ang lumipas, sa pool ng si Arthur ay nagsimulang dumalo ng regular. Siya ay nag-aaral ng Biblia at gusto niyang ibigay ang kanyang puso kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Siya ay natuwa at ang kwerdas ng gitara ay nasira. Ako ay naniniwala sa Diyos dahil sa isang kwerdas na nasira. Bilang bahagi ng 13th Sabbath offering ng trimester na ito ay itinutulong pa makapagbukas ng unang 7-day Adventist elementary school sa Uzbekistan. Mabilis ang mga katotohanan. Ang Uzbekistan ang isa sa mga bansa sa buong mundo na doble ang pagkakakulong ng lupa sa mga bansang nakakulong din sa lupa ng ibang mga bansa. Ang bansang nakakulong ay napapaligiran ng ibang mga bansang nakakulong din. Yung iba ay Liechtenstein. Ang Uzbekistan ay nagmimina ng 80 tons ng ginto taon-taon. Malaki ang pagsasaka ng mga butil sa Uzbekistan. Kaya ang kanilang tinapay at ang noodles ay pangkaraniwang lutuing Uzbek. Ang bulak sa Uzbek ay ginagamit sa paggawa ng mga perang papel sa South Korea. Shoutout muna tayo sa mga kaibigan po natin sa Jackliner, especially to Talabong family o Sasha family, at shoutout din po sa Yuki Foods Delivery sa Mauban, Quezon, Sandy Aviles and family, at sa lahat po ng mga kasama po natin sa South Central Luzon Conference, Northern Luzon Philippine Union Mission at Southern Luzon Philippine Union Mission, maging ang SCLC Adventist School San Rafael Vegiam Restaurant, maging ang Country Veggie Foods at 818 Bigasan and Pick and Save Mini Mart and Adelaida Store na matatagpuan sa Makiling, Calamba City, Laguna. Shoutout din po sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa kalsada, especially sa ating mga kaibigan po sa Jackliner Group, maging kila Ma'am Cathy Flores, Boss CJ Marie, Kuya Joseph Ebalde, ang Pangulo ng Employees Union ng Jackliner na si Kuya Romeo Alonsagay, at kasama po ang ating mga kaibigan sa misyon ng 7-day Adventist sa Metro San Pablo District sa pangunguna ni Pastor Sherwin Pawelas. Shout out kay Tita Presi Villegas. Shout out din po sa lahat ng kaibigan natin sa Mauban, Quezon. Jomar Talabong in the bus kasama ang Ogie Alcacid and Jackliner, si Kuya Marinol Marlon o Sasha. Kaibigan. Okay naman po kasi kasama sa vlog po yung 8916. Unang salvo po ito ng third yan. Ito yung ating makikita. Pagkatapos yan, agad-agad natin Lampas ka na yun. Palengke daw siya. Palengke ka ba mo? Yes, kasi kasama yun sa content. Kasama pala yun? Yes, kasama po yun sa content. Kasi from Turbina hanggang Palengke ng Santo Tomas, ginagawa ko parati yung pag nagko-content ako. Yes, si Joy, Buwalo. Yung mga pangmalakasan. Dito po sa 8916, pangmalakasan. Earlier ay nasa 8925 po tayo kasi si Ayon Perez lookalike at si Wawi de Guzman lookalike. Ayon Perez ay si Carlos Cerezo at si Eric Tarastas naman ay si Wawi de Guzman. Kanina kay 8925 ay Ayon Perez lookalike. Wawi de Guzman. Tarastas. Kanina kasi kanina ko pa kasi nag-ano ng content para mabuo na yung lahat. Kasi back to back Mauban po tayo niyan ha. Una muna natin yung back to back Mauban. Syempre palapit na yung season 2
na palapit na yung season 3. Season 2 is Mamaya, nasa Facebook na naman sila ako. Facebook and YouTube channel, mga kaibigan. Thank you. Yan, mga kaibigan. Ayan, ano na tayo. Sa mga kaibigan po natin, maraming salamat sa ating lahat. Thank you very much. God bless. Naway maging masaya po ang ating content regarding with Jackliner Bus 8916 Mauban LRT Buendia with driver Marinolo Sasha and conductor Jamar Talabong. At araw-araw ninyong makikita ang bus number 8916 of Jackliner. At sa lahat ng mga kaibigan po natin, be humble po tayo at tayo po ay magiging malakas at maging masipag at matyaga po tayo. Thank you very much sa ating lahat. From this to this. Eto na ang partner ng kasama na natin sa hanap buhay at sa habang buhay na panahon. This is Country Veggie Foods. Alagang Jack is getting ready for harvest 2025.